malinaw po ano. Ito po, wala na po ang ating Panginoong Jesus nito. Umakyat na po siya sa langit nung time na Acts 1:12-14. So they all continued with one accord in prayer and supplication with women, Mary, the mother of Jesus. So, di ba? Kung in-entrust niya sa kanyang mga biological brothers and sister na hindi spiritually matured si Mary, ano po kayang mangyayari sa kanya nung time na iyon? Kasama po kaya siya sa prayer band? Hindi po ano. So, in-entrust niya sa kanyang beloved disciple na si John the Beloved, si Mary. Ano po? So, isa lamang po sa Ten Commandments ang meron pong tayo mababasa na merong promise, ang commandment with promise. Ano po? Basahin po natin sa Exodus 20, verse 12. Honor that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. So, do we want long life? Amen. Amen. Let's honor our parents. Amen? Amen. So, kahit sino po na nandito, kailangan natin galangin ang ating ama't ina, ang ating mga magulang. Amen po ba? Amen. Dahil lang po ang commandment na mayroong promise ang ating Panginoong Jesus. Kung gusto mong magkaroon ng mahabang buhay, igalang mo ang iyong ama't ina. Ano po? So meron pa po dito sa basahin ko na lamang sa inyo sa 1 Timothy 5 verse 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and worse than an infidel. So if anyone daw po na hindi mag-provide sa kanyang kamag-anak or kanyang own house, ano po? At dininay yung parang dininay na niya yung kanyang faith, mga kapatid, and worse than an infidel. So ganun po, unahin natin ang ating mga kamag-anak. Ano po mga kapatid? Bilang konklusyon sa Acts 1:7-8. Sabay-sabay po natin basahin. And so malinaw pong binabanggit doon mga kapatid, ano, inuna po yung Jerusalem, bago yung Judea, bago yung Samaria, at bago yung uttermost part of the earth. So bilang ating spiritual Jerusalem in these last days, let's be responsible in our spiritual Jerusalem first, di ba? Bago natin pansinin or bago natin sharean yung mga hindi natin kakilala o ating mga kaibigan o ating mga katrabaho o kung sino pa man nakikita natin sa pangaraw-araw na hindi natin kamag-anak, unahin natin yung mga kakilala natin, yung mga kamag-anak natin, spiritual Jerusalem first. Amen? Amen. Whatever and whosoever God has entrusted us in these last days to do something, we must follow the Lord Jesus Christ. We must be responsible. Sabi mo sa katabi mo, we must be responsible. We must be responsible. So let's thank our Lord Jesus Christ for dying on the cross to save each and every one of us. Yun po yung pangatlong wika ng ating Diyos na buhay about compassion, loving our parents. Amen po? Amen.